Anyway, mga kababayan, lungkot na lungkot po sila diyan. Kagaya po, no, kung ano yung lungkot ng Vice Presidente, ay tingin ko po ganun din ang lungkot ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Hindi nga po siya umattend, mga bossing, di ba? Hindi siya umattend. Ewan ko, hindi ko pa nakikita. Tingin nyo, hindi pa nakikita yon? Palusot na lang yon, di ba? Oh, palusot na lang yun. Si Bongo, hindi din umattend. Palusot na lang din po yun, mga hindi daw po nila nakita. Bato, bakit ka malungkot? Dahil sa aking pagiging loyal sa bahala na kung natalo man ako. Oh. Ang lungkot ni Bato, ano? Bato, ulit ka! Oh, bahala na, ano? Bahala na kung natalo man ako. Oh. Dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte. Oh, ayun. Bahala na daw ho, mga kababayan, kung matalo man siya. Dahil daw po sa pagiging loyal niya sa mga Duterte. Alam niyo po, yung pagiging loyal, mga bossing, alaws naman pong problema yan. Okay lang yan. Ano? Sa tamang paraan. Sa maayos na paraan. Di ho ba? Yung pagiging loyal, kunyari ganito. Tayo po nakasuporta sa dating Pangulo. Tayo po nakasuporta dati sa mga Duterte. Pero pag yung nakikita na natin na mali na po yung mga ginagawa at yung mga hindi na po maipaliwanag, saglit lang po. Alam ko, alam nyo na loyal ako sa inyo. Pero diyan, hindi na ako sasama. Di ba? Sabi ni Ryan J. Rosales, Mark, utak mo, nasa paa ata, natatapakan mo, kaya hindi mo magamit ng maayos. Oh, kaya pala kayo nag-iiyakan dyan. Ano? Kagaya ni Bato de la Rosa. Kasi nasasaktan kayo doon sa mga sinasabi ko. Kaya kayo nag-iiyakan dyan. Ano? Yung pagiging loyal, mga kababayan, may hangganan. No? Okay lang, maging loyal ka sa kanila. Pero wag dun sa punto. Nagagawa ka nung sesyon, gagawa ka nung hearing para maipagtanggol na alam mong maling-mali na. Yan ang ikatatalo mo, Tobats. At sa nakikita po natin, mga kababayan, si Bato parang may isang lubid na nasa taas. Tapos yung lubid na yon nakahawak siya. Manipis na manipis yung hawakan niya. No? Bakit ho? Pang number 12 or 14 yung kanyang posisyon. Kaya etong tao na to, ramdam niya na, mga kababayan. Babalik na siya ng Davao. babalik na siya ng Davao, mga bossing. Ano? At isa pa sa nakikita ko, baka kaya malungkot si Bato de la Rosa? Ano? Baka naman hindi ako sigurado. Nagtatanong din po ako. Baka naman yung extra na 1.3 billion gagamitin sana nila pang kampanya. Baka lang, no? Hindi tayo sigurado diyan. Iniisip natin kasi sobra-sobra No? Sabi nga ng mga senador at congressman, 733 million sapat na para sa vice-presidente. Para saan yung 1.3 million? Nadodoble lang po doon sa mga trabaho ng mga DSWDs and etc. 100 million para doon sa mga tawag dito? Nakapaligid kay BP Sara, mga advisor niya. Di ba? Baka kaya malungkot si Bato. Kasi wala silang tawag diyan? Wala silang pangampanya. Tinatanong lang po namin. Ang laki po kasi nung sobra, Tobats, no? Baka kaya hindi nyo na din ma-depend kasi kulang-kulang. Ang vice-presidente nga ho, mga kababayan, di ba? Binigyan ng pagkakataon. Nandito tayo sa Kongreso. Madam, ipaliwanag mo. No? Idepensa mo yung hinihingi mong malutong na 2 billion fund. Malutong na 2 billion na pondo para sa Office of the Vice President. Ang ginawa po ng vice-presidente, alam ko po, kitang-kita nyo yun. 2 earphone, linagay po sa tenga. Yung tipo bang parang siya lang yun nandun, mga kababayan?
Yun yung pagkakataon sana ng Vice Presidente na idepensa niya yung 2 bilyon. No? Pero ang nakikita ko ho doon, Sir Erwin Lopez, kapag kasi nagsalita ako dito sa Congress, rinig ng sambayan ng Pilipino, malalaman nila na ilan yun? 5% ng 2 billion, kung di ako nagkakamali. 10% ng 1 billion is 100 million. 5% ng 2 billion ay mapupunta lang sa mga advisor ko. At yung the rest, yung iba, yung sobra sa 733, kumbaga, may mga gumagawa ng mga DSWD. So, sobra-sobra na lang. Makikita pa ng taong bayan. Hindi na lang ako magsasalita. Kaya siguro, ang sabi ng Vice Presidente, binigay ko na sa inyo yung papel. Aprobahan nyo na lang kung gusto nyo o kung ayaw nyo, di wag. No? Nung biglang kinat po na 733 million, mga boss, ngumalingal sila. Sabi, ito pong budget na ibinigay, mukhang madami pong mawawala ng trabaho. Ano? Kagaya na lang yung mga satellite nila. Di ba, mga kababayan? Balik tayo kay Bato. Yung pagiging loyal mo, okay lang yung maging loyal ka, no? Pero yung sobra ka na, pagmumukhain mong engot ang sambayan ng Pilipino para sa in aid of legislation yung ginawa mo, pero isang papel na may butas ng puncher, naging basehan mo. Tinry mo na umakyat, di ba? At dumuktong, magkaroon ng ladder papunta sa First Lady. Nangyari ba? Hindi nagtagumpay. Halata ng mamamayang Pilipino 'yun. Di ba? Yun yung mga dahilan kung bakit matatalo si Bato de la Rosa. Di ba, Just Vincent, pare? Sabi, boss, sa batas tayo ng NPA at ni Tambaloslos. Di ba masaya? Anong NPA? Ano na ano na naman yun? Ang julugs talaga ng mga NPA, yung mga congressman. Ang julugs naman. Wala namang ibang masabi. Ano ba yan? Meron bang batas yung NPA at yung sinasabi nyong Tambaloslos? Namumuno sa Congress. Nakikita nyo, di ba? Dapat nga pasalamat kayo eh. Bakit? Nalalaman na kung bakit madaming nawawalang pera. Di ba? Pero hindi. Ayaw nyo nun. Bakit? Kasi nga, panatiko kayo. Ayaw nyong mabubuksan yun kasi masusukol. Panatiko kayo. Imbes na sana, naku, sige nga. Idol ko tong si BP Sara eh. Sumusuporta ako dito eh. Pero tignan natin kung ano ba talaga. Naku, si BP Sara hindi makasagot. BP, sagutin mo, no? Para malaman ko yung katotohanan. Kayo, hindi. Wag na yan. Hindi na dapat ganito yan. Kasi masusukol. Hindi sila makasagot. Pinupolitika nyo. Pero kita nyo na. Di ba? Kita nyo na hindi na makasagot. Hindi na maipaliwanag yung kung saan napunta yung confidential funds. Pero okay lang sa inyo. Tapos ano sigaw nyo? Naghihirap na ang Pilipinas. Wala ng pera ang Pilipinas. Tama ako, di ba? Mali kayo. Ganyan ho sila, mga kababayan. Sobrang panatiko, mga bossing. Sabi ni Mac Musico, tanong mo sa YouTube. Naku, wag mo na ituro Baka tignan pa niyan yung mga social blade. I-type pa, Mark Ramos. Naku. Kumikita pala to ng... Hayaan na lang natin silang mag-isip, mga bossing. Di ba? Hayaan natin silang magkomento dyan. Para naman yung pambili ng bigas napupuno. Hindi kagaya nung sigaw na sigaw, 20 pesos ng bigas, 20 pesos na bigas. Anak ng tinapa. Tapos sa 45 minutes, sa 50 minutos nating naka-live,
dadalawa lang magkomento. Yung kanina, ginaganahan magkomento, ibinalandra naman yung anak niya. O, yun, huminto na. Di ba? Masakit ba sa inyo na nakikita nyo malungkot si Bato? Kami, masaya. O, at hindi pa yan. Kapag naolats to, si Tobats, sabay raratsyada naman ng ICC. Naku, Bahala na kung matalo man ako dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte. Hindi man ako ma-re-elect. So be it. balik, Davao. Ganun lang ho yun, mga kababayan.